Tuluyan na bang nilaglag ni Mangga ang kanyang kapatid na si Ngagba, mga kababayan? Ewan lang natin dahil panay ang banat niya kay BBM, mga kababayan eh. Ito si Super Ate Amy Marcos manggagamit Mango. Dahil ngayon, mga kababayan, sinabi niya na talaga na naliligaw na nalandas ang kapatid niya na si Ngagba. Hindi na daw niya alam, mga kababayan, kung sino ang nagpapatakbo sa Palasyo Malacanang. Oh, diba? Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, hindi na niya alam kung sino talaga ang tumatayong presidente. Bakit ito sinasabi ni Amy? Totohanan na ba ito? Maniniwala na ba tayo? Panoorin niyo po. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya. O ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, si VP Inday Sara. Aminado si Amy na naipahamak niya siya. E tanong namin sa'yo, Amy, ano ba talaga? Judith ba yung kapatid mo? Walang naglakas ng loob, mga kababayan, no? Sa dami-dami ng taong nakapaligid, mga media na nag-i-interview sa kanya, walang naglakas ng loob na magtanong dito kay Amy kung adik ba talaga ang kapatid niya, katulad ng binibintang ng maraming tao kasama na ang dating Pangulo. Andun si Amy eh, nung sinabi ni Presidente Duterte, mga kababayan, na bangag si BBM. Nagalit pa nga si Admiral dahil tumawa-tawa pa daw itong sinabi VP Sara at saka si Amy habang sinasabihang bangag si BBM. O Amy, sagutin mo kami, bangag ba si BBM? Ito lang, mga kababayan, nasa kanya ang desisyon. Dahil kung talagang bangag, mga kababayan eh, pwede siyang mag-leave muna o magparehab. Imposible namang hindi alam ni Amy, mga kababayan, kapatid niya eh. Kaso nga lang, tikom ang bibig dyan ni Amy at wala rin naglalakas ng loob na magtanong sa kanya. Dahil hindi ko naman alam. O napahamak na nga si VP Sara, napahamak nangyayari na. ang At ang pinaka napahamak, mga kababayan, ang Presidenteng Digong na siyang ipinatapon ng kapatid nito, mga kababayan, sa ICC. ganito. Hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon. Hindi na tama ang landas ng kapatid niya, mga kababayan. Huwag mong sabihin administrasyon dahil ultimately, ang kapatid mo ang presidente. Hindi, wala na doon sa tamang landas. Nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Trahedya sa inyo? Trahedya ito sa taong bayan at sa mga Duterte, mga kababayan. So anong gagawin mo? Hahayaan mo lang? Bakit naging trahedya ito ng mga Marcos? Hindi po ba kayo nag-worry baka mas lalong lumala yung rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema ng kanyang administrasyon? Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa eh. Wow! Siya na daw ang nag-highlight. Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling. Abala ka na sa smuggling? Linawin mo yan. Ikaw mismo ang smuggling o nakipaglaban ka sa smuggling? At sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang Wow, ang daming ginagawa. So, paano na yung effort mo? store kapag ganito tayo Wala rin, mga kababayan. gulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo. Sino daw ang namamahala sa palasyo? Ibig sabihin, Amy, hindi na si BBM ang namamahala sa palasyo dahil hindi mo na alam kung sino ang namamahala sa palasyo. Kinumpirma mo na ba? Kung gayon, Amy, magsalita ka na hindi na fit si BBM dahil hindi mo na nga alam kung si BBM pa ba ang namamahala. Fit pa ba yung kapatid mo? Si Amy lang, mga kababayan. Dahil kapatid siya mismo eh. Papaniwalaan sila, mga kababayan. Dahil kung ang magbubulgar ito, sina Sara, ang mga Duterte camp, sina Roque, hindi maniniwala ang tao. Walang grounds, mga kababayan, para paalisin si BBM. Pero kung si Amy na mismo, malaki ang chance, mga kababayan. Hindi i-oust kundi pansamantala, mga kababayan. Pagalingin muna siya kung ano man ang diferensya sa kanya, mga kababayan. Kaya sabi ni Amy, hindi na daw niya alam kung sinong namamahala. Di ba ang dapat ang namamahala ay ang presidente? Bakit mo nasabi yan, Amy? Hindi na ba si PBBM? Anong ibig mong sabihin yan? Na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihiganti at pang-aapi. Pang-aabuso, panggugulo,
panggigipit. Hindi kami naggalaban, hindi kami tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Nang-api na nga. Anong ginagawa nyo ngayon? Nang-aapi na kayo ng kapatid mo. Hindi ito ang turo ng aking ama. Baka hindi naturuan dahil palaging nagpa-party. Yun ang sabi sa Made in Malacanang. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. Hindi papayag na nangyari na nga. So, Alam hindi- naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural Sige. So, kumusta na palang pinagkakaabalahan mong smuggling? product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Kumusta na? Kumusta na mga iyon? Di ba wala rin nangyari mga kababayan? Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025. Ang problema ay may walang nangyari sa lahat ng iyon. Kaya napagdududahan na double agent ka. Na yan talaga ang mission mo para makuha mo ang to keep your enemies closer. Patunayan mo ay may lubos-lubusin mo na. Alam mo naman nangyayari sa bansa eh. Ikaw na mismo nagsabi maitim na. Hayaan mo lang. Magsalita ka na. Totally. Kung saan linustay ng bongga Number 1, sagutin mo. Ang numero 1 ng katanungan ng bayan, adik ba si BBM o hindi? Wala kaming alam eh. Ikaw ang may alam kung adik ba o hindi. Yes or no lang yan. Para tayong nasa Congress dito oh. Contempt. Oh, ayaw sumagot. bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon. No, alam mo pala eh. Hahayaan mo lang? Okay lang sana yung kapatid mo lang ang mahulog dyan sa bangin. Isama-sama tayong babangag muli. Sama-sama tayong malulunod dyan sa bangin mga kababayan. Lalong-lalo na kapag magkakagulo na yung Taiwan at China. Delikado kapag naliligaw ang landas ang ating presidente kagaya ng sinabi ni Amy. Tapos siya ang pagdedesisyonin natin. Nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. So, hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo? Wala kaming pake. Walang ganong worries sa inyo, ma'am. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko, nagtampo dahil doon Nagtampo. Siya pa ang magana magtampo. Siya ang nagpatapon kay Pangulong Duterte. sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. Ang sabi ni Hanilet mga kababayan, tama si Hanilet eh. Ano pang itatanong mo? Alam mo na ang totoong nangyari. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag. Akala ko naman handang-handa. Nabibigyan mo lang ng tsansang magsinungaling, Eh, nung Amy. iba-iba na yung sagot nila at Oh, bakit hindi mo pinakulong pati si Torre? waring Wala eh. nagkalalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos. Oh, sige, what's next? Mag-expect kami na mayroong maipafile na kaso dyan, Amy, ha? Tsaka mayroong mananagot hanggang sa kataas-taasan kung hindi man pwedeng file ng kaso si BBM, file ng impeachment dahil nilabag niya ang batas. Dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, Wow. nasa po talaga on. Matatanda? Diretsuhin mo na si PRRD. Tinawag na matanda si PRRD. Although matanda na talaga mga kababayan, pero may pangalan eh. Huwag mo naman tawaging my matanda. part. Ma'am, As if, no, ang bata-bata mo ay itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? malamang. Dahil cliffhanging eh. Number 14 o number 13? Malamang makakapasok. Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon. Hindi na masyadong nag-iisip dahil sure na eh. Tapos na ako na-endorso. Hindi na ako magmamind. Sitting pretty na naman. Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Delikado din ito sa Amy mga kababayan, no? Dahil ganyan-ganyan din. Parang may problema din sa nose mga kababayan. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan. Hindi mo naiintindihan.
Dahil gusto nyo, kayo lang. Takot kayong tumakbo si Sara sa 2028 dahil mananalo. Kaya sinisira nyo ng kapatid mo, pinsan mo, tsaka yung asawa niyang admiral. Samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon. O, sige na, sige na. Bla, 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 bla. O, yan na, mga kababayan, ang mga sinasabi niya. Pero, isa lang ang hiling namin sa'yo, Aimee. Eto na lang, sagutin mo na lang. Isa lang hiling namin. Sagutin mo ng katotohanan, ha? Walang halong pagsisinungaling kung adik ba si BBM o hindi. Yan lang. Sagutin mo yan. Isa lang yan, ha? One question only. Adik si BBM o hindi? Kung hindi mo yan kayang sagutin, huwag ka nang umasa sa amin, Aimee Marcos. So, ano masasabi niyo dito? Post your comments below.